Kasi ngayon, kinukuyog na rin siya ng kanyang mga kalaban. Yan kasi, kung ano yung iyong itinanim, yun ang inyong aanihin talaga. What you sow, you reap, sabi po sa Bible. Kaya ayaw pong patulan ng armed forces yung mga parinig, mga sinasabing alingas-ngas sa armed forces. Nanggagatong na naman po yata si Mau Diggs sa ating armed forces. Sabi kasi po ni Mau Diggs sa kanyang programang Gikan sa Masa, bantayan niya kayo dyan sa galawan ng military. Pagkatapos, mga kababayan, pag nasukol si Mau Diggs, mag-uugas kamay na wala man siyang ginagawa, kundi nagwa-warning lang siya. Ito yung latest niya na statement sa programa niya sa SMNI. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. O sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries po, look for Jelon Maravillas. Contact number niya po 0966-802-0949. Ayos ba? Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So ito po yung kwento mga kababayan ng latest na panggatong sa military ni Mau Diggs, pero ayaw man patulan po ng ating armed forces. Hindi na po siniseryoso si Digong. Siguro iniisip ng mga generals ng armed forces. Huwag na natin yan papansinin kasi parang sinil na itong si... di ba? Gusto lang niyang mapansin, baka niya mapahamak pa tayo niyan. Pagkatapos, pag tayo'y napahamak, tatalikuran tayo niyan. Parang yung nangyari mga kababayan sa mga witnesses laban kay Laila de Lima. Nagsipagbaliktaran. Pinasubo ni Digong para lang mga kababayan maipakulong yung kanyang number 1 na enemy, si Delilah. O ngayon, malamang mga kababayan, kung ano yung sinapit ni Delilah po, yun din ang sapitin po ni Digong. Kasi ngayon, kinukuyog na rin siya ng kanyang mga kalaban. Yan kasi, kung ano yung iyong itinanim, yun ang inyong aanihin talaga. What you sow, you reap, sabi po sa Bible. Kaya ayaw pong patulan ng armed forces yung mga parinig, mga sinasabing alingas-ngas sa armed forces. Ito po ang sabi rito, Armed Forces, ma'am on roady warning of uneasiness in military. Huwag ninyong papatulan po mga sundalo natin. Yun mga panggagatong po ni Mau Diggs. Kasi ginagamit lang po niya kayo para i-destabilize yung administrasyon ng ating Pangulong. Nainggit siguro mga kababayan kasi malalampasan na yung kanyang mga ginawa
Kasi mapapahiya siya kung ano-ano kasi yung mga statements niyang paninira noon, weak leader, nagagamit ng siniraan during the presidential election, nung kampanya po. Hindi umobra yung kanyang paninira. Nag-landslide mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. At tingnan ninyo ngayon kung paano tinatanggap yung ating Pangulong Bongbong na mga world leaders. Di ba? Na-insecure po. Yes, sabi rito, the Armed Forces of the Philippines or its Major Service Command are yet to issue any statement on former President Rodrigo Duterte's warnings of alleged uneasiness among the ranks of the armed forces and police, allegedly because of recent political developments in the House of Representatives. Laging inuugnay po yung nangyayari sa House of Representatives na kung saan nagpalit po ng liderato. Kasi yung kanyang kaalyado noon, doon na si Hilo Garci po, diretso na pong na-demote. Galing sa pagiging the little girl, naging duwende na lang po. Yung kaalyado ni Inday po. At si Inday po, ang natira na kasangga niya sa Kongreso. Tatlo na lang yata, yung kanyang kapatid, si Pulong, si Ungab, yung isa pang congressman na taga Davao, saka si Aling Maliit. Yung mga members ng PDP laban ni Maudigs po, ayun, paubos na. Nagsipaglipatan mga kababayan, kung hindi doon sa partido ng ating Pangulong Bongbong na Partido Federal ng Pilipinas, nandun kay Martin sa Lakas CMD. Kaya ginugulo niya yung Kongreso po, ginagatungan yung military, minamarites niya na may alingas-ngasan niya ng uneasiness, hindi niya mapakali dahil sa nangyayari sa Kongreso. Sabi rito sa balita po, Armed Forces Chief General Romeo Brownell Jr. had earlier asked not to talk about the alleged destabilization or coup after he himself revealed that there is an unrest among military personnel when he spoke to troops of the Western Mindanao Command on November 3. Yon pala kasi, by his own admission, galing sa bibig niya mismo, kinausap ni Maudigs yung mga retired generals, yung mga general niya dati, nung panahon niya. Pagkatapos, diretso gas kamay, na wala daw siya kinalaman sa destabilization. Niya, sino pa yung may motibo? Diba? At pag may destabilization, may coup attempt laban sa Pangulong Bongbong, ang tanong, sino yung magiging beneficiary? Di ba yung kanyang anak na si Inday kasi vice presidente? Ayan po ang malinaw niyan, mga kababayan. Sabi diyan, National Security Advisor Eduardo Año assured the public that there was no destabilization plot against the Marcos administration in that Brownell was misinterpreted. Ganun din yung sinabi, mga kababayan, ni PNP Chief General Benjamin Acorda. He warned that any attempts to destabilize the administration would be detrimental to the country. Pero sabi niya, wala siyang nakikita daw na maging cause ng demoralization of the uniformed service or justifying efforts to overthrow the current government. However, si Trillanes po naniniwala that there are destabilization moves and claim that Duterte himself is involved. You see, mga kababayan, sabi ni Trillanes that Duterte has all the motive, resources, and opportunity to destabilize the Marcos government. Pero, nag-deny mga kababayan si Maudigs. Ganon, nag-iingay ngayon para mapansin po. Siguro ginagawa niya itong cards niya para bigyan ng importance ng Marcos administration si Inday. Tinanggalan kasi mga kababayan ng confidential funds yung kanyang anak.
At siguro, sa reading mga kababayan ni Maudigs, malamang anya yung aking anak pag 2028 presidential election, hindi man basbasan ni hindi man basbasan ni President Bongbong Marcos bilang kanyang official candidate po. Bakit naman po babasbasan? Ano yung rason na si President Bongbong Marcos nga nang umapply sa kanya noon, mga kababayan, na gusto sana siyang makatandem noong 2016, ang kinuha niya, dilawang si Alan Peter Cayetano. Di ba? At nang tumakbo sa pagkapangulo, mga kababayan, si President Bongbong Marcos, imbes na i-endorse po yung unity team, siniraan pa niya. Asa pa kayo na babasbasan si Inday? Di ba? Bali? Kung ano yung inyong itinanim, iyon ang inyong aanihin. Alangan man, siniraan ng siniraan, pagdating ng oras, yung anak ninyo indoors. Di ba? Sa reading mo talaga niya, Mr. Maravillas, hindi indoors. Reading ko man lang po yon. Pwedeng mali man yung aking mga analysis po, yung mga nakikita ko po, baka mali man ako doon sa aking interpretation. Pero tingnan naman po ninyo si Martin Romualdez kung gaano kadikit sa ating Pangulong Bongbong. O, di ba? Very safe po and secure yung pakiramdam ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi makasingit po si Aling Maliit. Yung mga supporters ni Aling Maliit, lahat ng nagbaliktaran po, nasa kay Martina po, mga kababayan. Ayan man lang po. Baka lang gusto niyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.